Kabanata 1501. Sa gabi, dinala ng pamilya ni Severin si Elsa sa isang malaking restoran para sa pagdiriwang. Ipinakilala rin nila si Elsa sa mga siyanahan at sa maraming pinuno ng bulwagan. Kinabukasan, ibinahagi ni Severin kay Elsa ang kaalaman niya sa alchemy at ilang mga recipe. Pagkatapos noon, kasama sina Sofia, Sheila, at Diane, lumipad sila palayo gamit ang lumilipad na espada. Ang sarap ng pakiramdam na sumakay sa lumilipad na espada. Mas mabilis pa ito kaysa sa paglipad ng walang kahit anong gamit, sabi ni Sheila habang nakatingin pababa. Naramdaman ni Diane ang malamig na simoy at nagsabi, "Hindi ko akalain na may ganito kalakas na bagay sa mundong ito. Para itong panaginip." Ngumiti si Severin at sumagot, "Mabagal pa ito kung ako ang tatanungin. Hindi natin kailangang magmadali dahil magkasama tayo. Mas mabuti pang namnamin natin ang tanawin habang naglalakbay." Tumawa si Diane. "Unang beses ko palang sumakay sa lumilipad mong espada, at unang beses din ni Sheila. Siguro mahihirapan kaming masanay agad. Kapag masyado mong binilisan, baka hindi kami maging komportable." "Oo, komportable na ako sa bilis na ganito," sagot ni Sheila. "Ipagpaalam mo kung mali ang direksyong tinatahak ko, Sofia. Aayusin ko agad," sabi ni Severin habang lumilingon kay Sofia. Ngumiti si Sofia nang may konting pag-aalangan at nagsabi, "Ang pangkalahatang direksyon na dapat nating puntahan ay Timog Silangan. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon dahil hindi pa ako nakakapunta roon. Kapag nakarating na tayo, makapagtatanong tayo sa mga tao sa kalapit na isla. Alam siguro nila ang kailangan natin." Tumango si Severin bilang pagsang-ayon dahil iyon ang pinakamainam nilang gawin. Nang dumilim na ang langit, nakarating sina Severin at ang kanyang mga kasama sa may dagat, sa lugar na tinatawag na Hilsea City. "Gabi na, dito na tayo magpalipas ng gabi at bukas na natin ituloy ang paglalakbay," sabi ni Severin at itinuro ang kalapit na lungsod. Sumang-ayon si Sheila, "Sige. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong makapamasyal at makakain kasama kayong apat." Tinukso ni Diane si Sheila, "Mahilig ka talaga sa shopping ano?" Sumagot si Sheila habang nagkibit balikat, "Matagal na kasi mula noong huli akong nakapag-shopping kasama si Severin." Ang Hilsea City ay isang masiglang tourist spot na dinarayo ng maraming tao taon-taon. Sobrang buhay na buhay dito. Nag-alok si Severin, "Tara. Sigurado akong maraming practitioner dito, at malakas din ang espiritual na enerhiya. Lilipad na lang tayo papunta roon kaysa gumamit ng lumilipad na espada. Itatago ko para hindi tayo makaakit ng hindi kailangang atensyon." Tinukso siya ni Sheila, "Ano bang ikinababahala mo? Sapat naman ang lakas mo para harapin ang kahit anong banta." Ngumiti si Severin at sumagot, "Hindi ako natatakot sa mga banta. Ayokong maabala ng mga gulong hindi kailangan." Matapos itago ang lumilipad na espada, dahan-dahan silang lumipad papunta sa lungsod. Pagkalapag nila sa kalsada, hindi mapigilan ni Sheila ang tuwa at nagsabi, "Grabe, ang dami talagang tao dito. Tingnan mo yung mga magagandang babae. Yung iba nakabikini pa habang namimili. Sigurado ako may isang tao dyan na sobrang saya ngayon." Hindi alam ni Severin kung matatawa ba o maiinis. "Sapat na ang magagandang babae sa tabi ko. Bakit pa ako maeengganyo sa iba?" Sumabay si Sofia at nanukso rin. "Relax ka lang. Wala naman sa amin ang selosa." Nagpayo si Severin, "Hanap muna tayo ng matutuluyan. Pagkapahinga natin, pwede tayong mamili at kumain. Tingnan mo yung mga homestay. Siguro mga 20 yan. Ang gaganda pa ng mga courtyard nila," sabi ni Sheila habang nakaturo sa hanay ng magagandang bahay. Mukhang interesado sina Diane at Sofia nang tumingin sila sa direksyon na tinuturo ni Sheila. "Doon na tayo," sabi ni Severin na may ngiti at tinungo ang napili niyang homestay. Tinawagan niya ang numerong nakasulat sa karatula, at lumabas ang isang matabang babae kasama ang dalawang malalaking lalaki. Nakablond ang buhok ng dalawang lalaki at mukhang nakakatakot ang dating nila. Nagulat si Sheila nang makita ang babae na may kasamang dalawang mukhang siga. Tinanong niya, "Bakit kailangan mo ng bodyguard sa homestay?" Nagliliwanag ang mata ng babae nang makita ang tatlong magandang babae at sumagot, "Hehe, wala akong choice. Minsan kasi magulo dito at kailangan ko ng protection laban sa mga pasaway."
Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy, pero huwag kayong mag-alala. Ibig sabihin nito ligtas ang lugar na ito. Walang magtatangkang manggulo dahil teritoryo ito ni Mr. Hamza. Pag-aari niya ito. Hindi kilala ni na Severin ang Hamza na iyon at hindi rin sila interesado. Lumapit si Severin at may mahinang ngiti na nagtanong, magkano ang kwarto dito? Ngumiti ang babae at paliwanag niya, 2 kwarto ang meron dito. Tig-isa sa bawat gilid. Parehong may sariling banyo, at may kusina rin doon. Hindi ito mura. 999 kada gabi. Medyo mabigat para sa karamihan. Mabilis na kinuha ni Sheila ang phone niya, in-scan ang QR code, at nagbayad. Hindi kami kabilang sa karamihan. Tumawa ang babae. Haha, mabuti naman. Gusto ko ang mga guest na may kaya. Yung iba dito bakasyon tapos 1 oras tumatawad. Hindi ko talaga bet yung gusto mag-enjoy pero ayaw gumastos. Iniabot niya kay Sheila ang 2 room card. Heto ang mga card ninyo. Sana maging komportable ang pagtuloy ninyo. Umalis ang babae kasama ang 2 lalaki. Tara tingnan natin ang mga kwarto, sabi ni Sheila. Paano pala ang ayos natin sa pagtulog? 4 tayo at 2 kwarto lang. Nag-alok si Sofia. Bakit hindi na lang kami ni Dayan ang magsama sa 1 kwarto, tapos kayong 2 ang magkasama? Medyo naiilang na sagot ni Sheila. Sa tingin ko mas bagay na si Dayan ang kasama ni Severin sa 1 kwarto, tapos tayong 2 ang magkasama, Sofia. Mabilis na sumingit si Dayan. Sa totoo lang, mas dapat si Sofia ang kasama ni Severin, tapos kami ni Sheila ang magsasama. Naging seryoso ang mukha ni Severin nang marinig ang pagtatalo nila tungkol sa kung sino ang dapat maging kasama niya sa kwarto. Takot ba talaga kayong lahat na makasama ako sa iisang kwarto? Ano ako, halimaw? Natawa ang 3 sa sinabi niya. Kumandat si Sheila at pabirong sabi, oo. Dahil dun din, baka hindi na makatulog ang sinumang katabi mo matulog. Sumabay si Sofia habang nakangiti. Oo, halimaw ka talaga. Nakakatakot pa minsan. Pagkatapos mag-isip sandali, nagmungkahi si Dayan. Paano kung kaming 3 na lang ang magsama sa 1 kwarto tapos mag-isa ka na lang matulog? Nalungkot ang mukha ni Severin. Ang sakit naman nun. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbigay ng suhestyon si Sheila. Ganito na lang, si Dayan ang unang asawa, kaya siya ang makakasama ni Severin ngayong gabi. Kung dito pa rin tayo titigil bukas, ako naman ang sasama sa kanya. Tapos sa sumunod na gabi, kay Sofia naman ang turn. Palitan na lang. Ayos ba? Agad na pumayag si Sofia. Mukhang patas yan. Si Dayan ang panganay kaya siya ang mauna. Tara tingnan na natin ang mga kwarto, sabi ni Dayan habang medyo nahihiyang nangunguna. Nasiyahan naman ang lahat ng masukat nila ang mga kwarto. Pero sa sandaling iyon, napansin nila ang matabang babae na may iniuuto sa iba papunta sa kabilang gusali. Tinanong ng isa sa mga blondeng kasama niya kanina, Ma'am, hindi ba pare-pareho ang presyo ng mga kwarto dito na 999? Bakit yung 2 kwarto lang ang singil nyo ng ganoon? Sumagot si Lydia na may masamang ngiti. Mga tanga, hindi ba ninyo napansin kung gaano kaganda yung 3 babaeng yun? Hindi interesado si Mr. Adrian sa karamihan ng babae, pero sigurado akong magugustuhan niya ang mga video nila. Pwede nating ibenta ang mga iyon ng 10,000. Pumuri ang isa sa mga tauhan niya. Ang galing, bakit hindi ko naisip yun? Sumabay ang isa pa, matagal-tagal na rin mula nang makakita tayo ng ganoong kagagandang mga babae. May pinakilala ako dati na 2 maganda kay Mr. Adrian, pero hindi niya nagustuhan ang mga video nila. Tiniyak ni Lydia, huwag kayong mag-alala. Ito ang type niya, magaganda silang lahat, at iimbitahan natin si Mr. Adrian para mamboso ng live. Tumingin siya sa 1 dosenang surveillance video at ngumiti. E-record natin ang mga video mula sa 2 kwartong iyon at dadalhin ko kay Mr. Adrian pagkatapos. Walang problema, mabilis na sagot ng 2 blondeng lalaki. Nagtanong pa ang isa, pwede ba naming panoorin sa gilid? Promise hindi kami gagawa ng ingay. Sandaling pinag-isipan ni Lydia ang hiling ng 2 at sinabi, sige, kung hindi kayo paalisan ni Mr. Adrian. Pero kapag ayaw niya ng may ibang tao roon, aalis kayo agad. Kahit si Mr. Hamza hindi siya kayang suwayin.
Naintindihan po, sagot ng dalawang lalaki habang nagnangitian ng palihim. Kanina pa sila nagpipigil ng laway nang makita nila ang tatlong babae. Mas nakaka-excite kung mapapanood nila ang mga babae habang nag-aalis ng damit at nalalantad ang hubad na katawan. Mas lalo na dahil halatang may relasyon yung lalaki sa kanilang tatlo. Siguradong magkakaroon sila ng sandaling mainit na tagpo habang tumutuloy sa homestay. Sabik na sabik ang dalawa at inaabangan ang live na mapapanood nila. Kumuha ng ilang footage si Lydia at agad nagtungo sa lugar ni Adrian. Nakaupo si Adrian sa bakuran ng kanyang villa kasama ang isang magandang babae sa kanyang mga bisig. Umiinom siya ng red wine habang sinusubuan siya ng babaeng kasama niya ng mga prutas. Halatang maganda ang araw niya. Pagdating ni Lydia, kita ang pagkainis sa mukha ni Adrian. Ano na naman ang kailangan mo? Nabawasan ang gana niya at sira na ang mood niya. Umupo si Lydia sa tabi niya na may ngiti. Mahilig ka sa mga batang naka-video ng palihim di ba? May tatlong magagandang babae sa homestay namin, sobrang ang gaganda nila. Naningkit ang mata ni Adrian at sagot niya, 2 beses mo nang sinabi yan dati pero ni isa sa mga video mo wala akong naramdaman. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito para mag-alok ng ganyan sa akin ulit. Pagkarinig nito, mabilis nang umiti si Lydia. Huwag kang mag-alala, siguradong pambihira ang ganda nila. Hindi ka mabibigo, hindi mo na kailangan magbayad kung hindi mo sila magustuhan. Tignan mo muna, iniabot ni Lydia ang cellphone na may paglalandi pa ang kilay. Hindi kinuha ni Adrian ang cellphone. Sa halip ay ngumiti siya ng malamig. Mag-isip ka muna bago mo ipilit yan. Pag nabigo mo ulit ako, ipatatapon kita sa swimming pool ko. Natigilan si Lydia ngunit ngumiti rin pagkatapos. Hindi ko kasi gets ang pamantayan mo noon dahil mababa yung standards ko. Pero sigurado ako, swak sa panlasa mo ang mga babaeng ito. Isa sa 1,000,000 ang ganda nila. Nanunuya namang sabi ng isa sa mga babaeng nasa tabi ni Adrian, huwag mo nang pansinin yang matabang yan. Baka mawalan ka pa ng gana. Hindi ba sapat kami? Bibigyan ka namin ng sarap mamaya. Humawak naman ang isa pa sa braso ni Adrian at idinikit ang dibdib nito sa kanya. Paalisan mo na si Taba. 2 kaming magaganda dito. Baka naman hindi naman mas maganda yung nasa video. Kinuha rin sa huli ni Adrian ang cellphone mula kay Lydia at malamig na banta niya, ito na ang huli mong pagkakataon. Kapag hindi pumasa kahit isa sa kanila, katapusan mo na. Nang inig si Lydia sa banta pero nanaig ang tiwala niya. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugustuhan mo sila. Sumimangot si Adrian at nagsabi, ligtas ka lang kung kahit isa sa 3 ay maganda. Pag lahat pangit, iinom ka ng buong tubig sa pool ko bago ka makaalis. Kabanata 1505. Ipinangako ni Lydia, sisiguraduhin kung kahit isa sa kanila ay mapapansin mo. Sabik niyang itininaas ang kamay para tiyakin iyon. Binuksan ni Adrian ang cellphone at sinimulang panoorin ang video. Lumitaw sa screen ang isang binata at 3 magagandang babae, at namangha si Adrian nang makita niya ang mga babae. Nang masusing tumingin, napabulalas siya, grabe, lahat silang magaganda. Isa ay cute at sexy, isa ay banayad at mahinhin, at ang pangatlo ay napaka-hot. 3 kakaibang magagandang babae sa iisang grupo. Naku po, laging ba magkakasama ang magagandang babae na parang mga ibon? Ang swerte naman ng binatang yun. Biglang nagtapos ang video habang nagsisimula pa lamang siyang ma-excite. Nabahala, at sumungit ang mukha niya habang tinanong si Lydia, bakit ang liit ng video na kinunan mo? Ang 3 babaeng ito ay kamangha-mangha, pero wala namang footage sa kwarto nila. Nasiyahan man sa ganda ng mga babae si Adrian, naiwan siyang medyo hindi kontento dahil sa maikling video. Nang makita ni Lydia na interesado si Adrian sa 3 babae, ngumiti siya ng may pagmamayabang at sinabi. Malamang na may relasyon ang 3 babaeng ito sa lalaking nasa video. Hindi ito lumang footage. Sariwa ito. Siguro naglakad-lakad o kumain sila, pero babalik sila ng gabi. Hindi mo na kailangan manood ng recording. Pwede mo silang panoorin ng live mula sa surveillance room ko. Ano? Sigaw ni Adrian habang tumalon ng may interes. Ibig mong sabihin, ngayon lang sila nag-check-in. Ngumiti pa rin si Lydia at sinagot, oo. Hindi mo ba madalas makita ang ganitong ganda ng babae?
Namangha ako nung una kong makita sila, at tatlo pa sila. Hehe, alam kong ma-appreciate mo ito, Mr. Adrian, kaya agad akong dumating para hanapin ka. Haha, mahusay ang ginawa mo ngayong pagkakataon. Tumawa ng may kasiyahan si Adrian. Pupunta kami roon agad, at babayaran kita ng maayos para dito. Maaari mo bang ipaliwanag iyon? Tanong ni Lydia habang tila nag-aalala sa bayad. Sapat ba ang $150,000? Sagot ni Adrian ng maayos. Pagkarinig nito, sobrang tuwa ni Lydia at agad na tumango na parang masuner ang tuta. Oo, syempre, ayos na ayos iyon. Magpapalit muna ako ng ibang damit at magdadala ng ilang bodyguard kasama ko, na pagdesisyunan ni Adrian pagkatapos mag-isip sandali. Paano naman kami? Hindi ka ba makipag-inuman ng tsaa? Lumitaw ang dalawang babae na nababahala habang naghahanda na umalis si Adrian. Wala pa silang natanggap na kahit anong benepisyo sa kanya, kaya tahimik nilang isinumpa si Lydia sa pagkasira ng lahat. Tumingin si Adrian sa kanila at sumagot, dumaan kayo sa ibang oras. May importante akong gagawin ngayon. Agad na umalis si Adrian. Nagpalitan ng malungkot at nagulat na tingin ang dalawang babae at tuluyan silang napanganga sa sinabi niya. Importanteng gagawin. Ang iniisip nila, hindi ba ang importanteng gagawin na binanggit niya ay ang pagmamasid sa tatlong babae sa homestay? Hindi nagtagal, dumating ang dalawang luxury class na kotse sa paradahan. Pagkatapos, bumaba sila at pumasok sa loob ng bahay. Habang mino-monitor ni Adrian ang bahay gamit ang surveillance camera, ngumiti siya ng masaya. Mukhang hindi pa sila nakabalik. Interesado akong malaman kung gaano sila kainit mamaya. Magkakaroon kaya ng sex party. Naisip ni Adrian. Tumawa ang kanyang mga bodyguard. Maswerte sila ngayon dahil makakaupo sila at manunood ng sabay-sabay. Sabi ni Lydia, malamang hindi. 2 kwarto lang dito. Sa obserbasyon ko, isa sa mga babae ang matutulog kasama ang lalaki at ang dalawa naman ay sa kabilang kwarto matutulog. Sumagot si Adrian nang may pangungutya, hindi mo masasabing tiyak. Baka nagde-desisyon pa lang sila kung sino ang matutulog saan, pero hindi pa natin alam ang gagawin nila mamaya. Tama ba? Tinanong ng isa sa bodyguard, Mr. Adrian, sigurado ka ba na manunood ka lang? Bakit hindi natin silang kunin para makasali ka rin? Sumang-ayon ang isa pa, tama siya. Galing ka sa unang tier upper class na pamilya. Wala kang dapat ikatakot. Hindi naman madalas makita ang ganitong kagandang babae. Pag-isip sandali, tumawa si Adrian. Haha, hindi ako tutol sa ideyang iyon pero gusto ko munang panoorin dito, mas gusto ko munang manood kaysa sumali. Kapag nasiyahan na ako, saka tayo puwersahin na pumasok sa gitna ng kanilang ginagawa. Hindi ko na mahintay makita ang mukha nila. Magaling na ideya, tumawa rin ang mga bodyguard. Samantala, nag-e-enjoy sina Severin at ang iba sa pagkain. Halos matapos na silang kumain, at tumayo si Sheila at iniunat ang katawan na parang pusa. Ito ang pinakamasarap sa pagpunta sa lungsod malapit sa dagat. Sariwa at mas mura ang seafood. Masarap din, sabi ni Sheila. Ngumiti si Severin. Sige, girls, ngayon na nakakain na tayo, babalik na ba tayo? Kailangan nating ituloy ang paglalakbay bukas. Naiintindihan ni Sheila, hindi ka na makapaghintay na bumalik dahil si Diane ang turn ngayong gabi. Tinakpan niya ang bibig at tumawa. Nahihiya si Diane. Nilingon niya si Sheila at medyo nahihiyang sumagot, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit mo sasabihin yan dito? Natawa ng todo si Severin. Anak ng tinapa, saan na sila? 1 oras na ang nakalipas. Sigaw ni Adrian nang naiinip. Pagkatapos ng 1 oras, nabagot na si Adrian dahil walang kapana-panabik na nangyayari sa surveillance footage. Sir, tingnan mo ito. Nagsisimula na ang mag-asawa, at nakuha nito ang atensyon ng bodyguard. Tiningnan ni Adrian at ngumiti ng may pangungutya. Ang lalaking iyon ay kasing taba ng baboy at ang babae ay pangkaraniwan lang. Talaga bang natuwa kayo sa panunood? Hindi ba kayo natatakot na mawalan ng gana? Biglang napansin ni Lydia ang isang bagay. Mr. Adrian, tingnan mo. Nakabalik na sila. Agad tumingin si Adrian sa screen at sinabi, ayos. Sa wakas nakabalik na sila.
Hindi ko na mahintay magsimula ang palabas. Gaya ng plano, nanatili sina Sheila at Sofia sa parehong kwarto. Bumalik sina Severin at Diane sa kanilang kwarto. Pagkasara ng pinto, mabilis na niyakap ni Severin si Diane sa baywang mula sa likod. Niyakap niya ito magsisimula na ang palabas. Si Adrian ay napalunok sa sobrang pananabik. Pagkatapos, tumingin siya sa screen na nagpapakita ng kwarto ni Sheila at Sofia. Mukhang maliligaw na yung dalawa, ang galing. Hindi na ako makapaghintay, haha. Dahil doon, mabilis na tumingin ang mga bodyguard at ang dalawang lalaki sa screen. Grabe ang gaganda nila sobra. Siyempre, hindi dapat pagdudahan ang taste ni Mr. Adrian sa babae. Lahat ng bodyguards ay na-excite nang makita nila sina Diane, Sheila, at Sofia. Hindi sila na-attract sa naunang couple. Hoy, wag mo muna akong halikan. Maligo ka muna, sabi ni Diane habang marahang itinulak si Severin. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Sabay ba tanong ni Severin na nakangiti. Nahihiyang tumanggaw si Diane at kumuha ng panibagong damit. Habang abala si Diane, lumingali nga si Severin. Bigla siyang napakunot noo at pumikit. Gamit ang kanyang telekinesis, sinuri niya ang buong kwarto para siguraduhin na walang kakaiba. Hindi niya inaasahang may problema. Pero nagkamali siya. Pagdilat niya, halatang galit na galit siya. May problema ba? Tanong ni Diane nang mapansin ang biglang pagbabago ng mukha ni Severin. Nanggigigil si Severin habang naglakad patungo sa isang sulok at kinuha ang isang nakatagong kamera. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang daliri at dinurog hanggang maging pira-piraso. Ano iyon? Isang nakatagong kamera, napasigaw si Diane sa gulat. Hindi ito nag-iisa, may dalawa pa doon at doon. At pati sa banyo, kukuhanin ko silang lahat. Punta ka kina Sheila at Sofia. Sabihin mong huwag silang maligo, sabi ni Severin na seryoso ang mukha. Tumango si Diane at ibinato ang damit sa kama. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta sa kwarto ni Sheila at Sofia. Anong nangyayari? Paano niya nalaman? Nagulat ang lahat sa surveillance room. Maraming kamera ang nabisto at hindi nila alam ang nangyayari sa loob. Nanggigigil si Adrian at kumuyam ang kamao. Paanong nalaman niya? Sige, kung hindi na tayo makakapanood, ituloy na natin ang plano. Kuhanin niyo yung lalaki, patayin niyo tapos itapon sa dagat. Yung tatlong babae ay magiging alipin ko. Pagkasabi nun, binuksan niya ang pinto at lumabas. Samantala nasa garden sina Severin at ang tatlong babae. Galit na galit si Sheila. Kakaubad ko lang sana ng top ko. Buti na lang dumating si Diane sa oras. Hindi ko ma-imagine kung nahuli siya. Ang kadiri nito, sino kayang gumawa nito? Galit na galit din si Sofia habang nagkukuyom ng kamao. Papatayin ko siya pag nalaman kung sino gumawa nito. Si Severin ay ngumisi. Gawa ito ng may-ari ng lugar. Ginamit ko ang telekinesis ko at nakita ko siya sa katabing kwarto kasama ang grupo ng mga lalaki. Pinapanood nila tayo mula sa surveillance room. Papunta na sila dito ngayon, sigurado akong galit na galit sila dahil sinira ko ang kalokohan nila. Haha, ang galing naman nila. Akala pa nila sila ang biktima. Kadiri nila, hindi na ako makapaghintay na suntukin sila sa mukha. Galit na sabi ni Sheila habang nakasara ang kamao. Napangiti si Severin pero parang napipilitan. Baka hindi ka na makakuha ng chance. Marami sila. Paano naman ako? Tanong ni Sofia. Tumango si Severin. Walang problema sayo. Kaunti lang ang mga warrior emperor sa normal na mundo. Kadalasan warrior king na ang pinakamataas na level nila. Pumalakpak si Sofia. Sige, bawal kang kumilos mamaya. Ako ang magtuturo ng leksyon sa kanila. Grabe ang inis ko. Ang tanga ko naman. Makikita nila akong hubad kung hindi mo ginamit ang telekinesis mo para eskan yung kwarto. Habang iniisip ni Sofia yun, lalo siyang nagngingit-ngit. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito kakahihiyan at galit. Dumating bigla sina Adrian at ang iba pa at binlock nila ang pinto. Pagdating ni Adrian, agad niyang tiningnan sina Diane, Sheila, at Sofia. Grabe, mas maganda pa sila sa personal. Mayabang na sabi ni Adrian habang dinilaan pa ang labi niya. Si Sheila ay ngumisi ng may pandidiri. Sobrang manyak mo. May mukha ka pang ipinakita sa amin pagkatapos ng ginawa nyo. Huwag mong sabihing nandito ka para singilin kami dahil sinira namin ang hidden camera.
Hindi nangyari ang inaasahan ni Lydia. Akala niya matatakot sina Severin at ang mga babae niya kapag nakita nila ang dami ng taong nakapaligid. Kaya lumapit siya at sinagot si Sheila. Buti pinaalala mo, mahal ang mga hidden camera na yon. 6 ang kabuoang kamera sa 2 kwarto. Bawat isa ay nagkakahalaga ng $150 million. Kaya 6 na kamera ay $900 million. Yan ang kailangan nyong bayaran sa pagkasira nila. Seryoso ka bang pinagbabayad mo kami sa mga kamera? Hindi ko akalaing may lakas ka pa ng loob na humingi ng pera. Asar na sabi ni Sheila. Haha, magsalita ka lang. Hindi mo ba nakikita na mas marami kami? Pagsisisihan nyo yan mamaya. Nakapamewang si Lydia na parang hindi man lang natitinag. Ang tapang pero nakakagana. Hindi na ako makapaghintay na makita kayong nagmamakaawa mamaya. Manyak na tawa ni Adrian. Severin, sigurado ka bang hindi namin kayang talunin sila? Gusto ko na talaga silang suntukin. Galit na sabi ni Diane. Bihira siyang magalit ng ganito. Mukhang sobra talaga ang ginawa ni na Adrian at Lydia sa kanya. Itinuro ni Severin ang unahan. Yung lalaking yan level 5 Profound Master. Pwede mo siyang suntukin kahit ilang beses. Yung matabang babae Grandmaster lang. Yung 2 bata sa likod niya mahina rin. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bodyguards ni Adrian. Yung 2 matandang yun level 3 Warrior Kings. Yung iba Profound Masters lang. Kaya nyo sila ni Sheila. Ayoko lang sana kayong pakilusan kasi baka atakihin kayo ng 2 matandang yun. Tuwang-tuwa si Sheila sa narinig. Ayos, pwede pala namin silang suntukin lahat except dun sa 2 matanda. Haha, kumanda kayo. Ngumiti si Sofia. Diane, Sheila, ako na ang bahala sa 2 matanda. Kayo na sa iba. Huwag niyong patayin sila. Gusto kong pagsisihan nila ang ginawa nila. Sabi ni Diane habang iniisip kung paano sila parurusahan. Napakunot ang noo ni Sheila. Tapos bigla siyang may naisip. Alam ko, kapunin natin sila. Yan ang pinakamagandang parusa sa mga manyak na yan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagkarinig nun, namula ang pisngi ni Diane. Naiilang siya sa idea. Sige, sa inyo na yon. Gusto ko lang talaga silang suntukin at bugbugin. Sabi ni Sheila, Diane, wag ka mahiya. Kung hassle sa'yo, hindi mo kailangan gumamit ng paa para manipa. Gamitin mo na lang ang spiritual energy mo tapos target mo sa itlog nila. Nagulat si Diane sa sinabi niya. Ramdam niya na talagang naapakan ng sobra si Sheila ng mga taong ito dahil hindi siya nagre-react ng ganito kalala kung hindi. Mr. Adrian, paano niya alam ang attainment level namin? Sa tingin mo ba malakas talaga siya? Tanong ng isa sa mga matandang lalaki. Halata sa mukha niya ang takot. Sa lungsod na ito, sila ang pinakamalakas. Pero alam nila na marami pang mas malakas sa labas. Paano kung si Severin ay galing sa ibang lugar? Ang pinaka nakakatakot para sa kanya ay kaya ni Severin na malaman ang attainment nila kahit hindi sila gumagamit ng spiritual energy. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Adrian kung paano mag-react. First time niya maipit sa ganitong sitwasyon. Pero dahil sa family background niya, medyo kampante siya. Base sa tingin niya, mukhang turista lang sina Severin at ang mga babae. Umismid siya. Ano bang dapat katakutin? Baka nagyayabang lang sila. Naniniwala ka talaga sa kanila. Tigilan nyo na yang satsat at huwag nyong sayangin ang oras ko. Singhal ni Sofia. Sa isang iglap, sumugod siya papunta sa 2 matanda. Sige dalaga, ipakita mo sa amin ang kaya mo. Hindi nag-atubili ang 2 matanda at naghanda agad. Pero natalo sila agad-agad. Bam, bam, pinalipad sila ni Sofia at bumagsak ng malakas habang nagsusuka ng dugo. Mga tanga, sigurado ba kayong gusto nyong lumaban? Ngisi ni Sofia, mabilis siyang lumapit sa kanila at inapakan ang dibdib ng isang matanda. Kita sa mga mata nila ang takot. Maya-maya tumigilid ang ulo nila at hindi na huminga. Bakit mo sila pinatay? Gulat na tanong ni Sheila. Ngumiti si Sofia, malakas sila kaya walang kwenta na buhayin pa. At least gumaan ang loob ko. Mukhang nadala talaga si Sofia ng galit kaya napatay niya sila ng hindi sinasadya. Hindi. Halatang takot na si Adrian.
Nanginginig pa ang tuhod niya. Hey, kayo naman. Tara na, sabi pa ni Sofia. Nagkatinginan sina Sheila at Diane tapos sabay na naglakad papunta sa bodyguards ni Adrian. Hoy, anong balak nyo? Kilala nyo ba kung sino siya? Siya si Adrian Kerr. First tier upper class family yan. Pananakot ni Lydia. Pero hindi natakot si Sheila. Nilapitan niya si Lydia at sinampal siya. Sampal. Ako ang paborito ni Hamza. Paano ka naglakas loob na sampalan ako? Galit na sabi ni Lydia, pero nagyayabang pa rin. Napangiwi si Severin. Sige, hindi ka muna namin papatayin. Ano bang pangalan ng lalaki? Hamza. Tawagin mo siya dito. Gusto kong makita kung kaya kanyang iligtas. Kabanata 1510. Ma'am, patawarin niyo kami sa buhay namin, sabi ng dalawang lalaki ni Lydia habang nagkikilos si Diane at Sheila. Lumuhad sila at nagmamakaawa. Ngayon natakot na kayo, pero huli na, sabi ni Sheila habang pinisil ang daliri niya. Dalawang sinag ng spiritual energy ang lumipad papunta sa dalawang lalaki. Sa loob ng ilang sandali, sumigaw ang dalawang lalaki sa sakit. Target ang kanilang itlog. Takbo. Ang natitirang bodyguards ay nagpalitan ng tingin at mabilis na nagdesisyon na tumakas. Ngunit nakita na ito ni Diane at mabilis siyang dumating sa pintuan para pigilan sila. Huwag kayong tatakas. Hindi nyo pa natatanggap ang parusa nyo. Kung may magtatangkang tumakas, hindi lang itlog nyo ang dapat nyong alalahanin. Papatayin ko ang sinumang tatakbo, sabi ni Diane. Kailangan naming labanan sila, sabi ng isang bodyguard habang nakatikom ang ngipin. Hindi nila tinanggap ang kapalaran nila. Unti-unting bumalat ang spiritual energy sa kamao niya at iniwan niya itong umatake kay Diane. Ang bagal nila. Hindi sila kahit warrior kings, ngunit akala nila may chance silang talunin sina Sheila at Diane. Ilang segundo lang, lahat ng bodyguards ay nakahiga sa sahig at sumisigaw sa sakit. May ilan pang nawala ng malay dahil sa sakit. Sa sandaling iyon, sina Adrian at Lydia na lang ang natira. Busy pa si Lydia sa pagtawag ng reinforcement. Na-realize ni Adrian ang sitwasyon niya. Napalunok siya at sinabi, ang pamilya ko ay first tier upper class. Kung papayagan niyo akong umalis ngayon, maaari akong magpanggap na wala itong nangyari. Pero kung gagawa kayo ng masama sa akin, ako. Bago pa siya makapagtapos, lumapit si Sheila at sinipa ang kanyang itlog. Tumagilid si Adrian at sumigaw sa sakit. Napakabigat kaya yumuko siya habang pinuprotektahan ang itlog niya gamit ang mga kamay. Ikaw, paano ka naglakas loob? Ako ang nag-iisang anak. Hindi ka papayagan ng ama ko, sabi niya habang nakakunot ang katawan at nakatingin kay Severin. Ngumiti si Severin, lumapit, at yumuko. Sige, bibigyan din kita ng chance. Tawagan mo ang ama mo at tingnan kung kaya kanyang iligtas. Mas mabuti pang huwag mo pagsisisihan. Tiniis na lang ni Adrian ang sakit at kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang ama. Anong sinabi mo? Sinipal ng isang tao ang itlog mo at nasaktan ka. Nang malaman ni Adrian ang nangyari, nagalit ng labis ang ama niya. Nasaan ka? Papatayin ko ang taong iyon. Pagkatapos noon, tapos na rin si Lydia sa pagtawag sa telepono. Umupo si Severin sa isang upuan. Matabang babae, patay na o nasaktan na sila. Sa tingin ko, masyado pang magaan ang parusa nyo. Matapos ang tawag, mas kampante si Lydia at hindi natakot kay Severin. Hey bata, mas mabuti pang tumakas ka na habang may oras. Paparating na ang reinforcement ko. Teritoryo ito ni Hamza. Nananakot ka ba? Ngumiti si Severin. Pinisil niya ang daliri. Isang sinag ang lumabas at tumama sa binti ni Lydia. Biglang lumabas ang dugo na parabang tinamaan siya ng bala. Sakit ang tumama kay Lydia. Lumuhad siya sa isang tuhod at nakatingin kay Severin na galit. Paano mo nagawa yan sa akin?